my beloved Boss Mike Cervera. Ngayon, bahala na ho kayo. Kung ano yung masasabi nyo din, ha? Kasi may nag-send ho sa akin yung picture na yan. Sa totoo lang, hindi ko naman ini-stock yan. So mga kababayan, bahala na kayo, ha? So, ang dami kong nakikita. Pero mga kababayan, kita nyo naman. Isa lang ang masasabi ko dyan. Sa totoo lang, ako'y nagagandahan. Nagaganda ang lalaki ko sa kanilang dalawa. Kaya mga kababayan, bahala na rin kayo. Basta ang aking pahayag dito sa litrato na ito, yun, magandang lalaki sila. Ha? Okay. Sara Duterte, nako, pakinggan ninyo. Siya daw ang dapat naging presidente. Kaya lang mga kababayan, mahina ulo eh. The presidency of 2022 was mine already. Kita nyo mga kababayan, sa kanya daw yung presidency noong 2022. Parang nangyari? Mga kababayan. Ano nangyari, Sara? Bakit parang naiba? Pakinggan nyo maigi mga kababayan yung sinasabi niya. The presidency of 2022 was mine already. Ano? Sabi ko sa inyo hindi naman tayo fake news dito. Etong si Sara Duterte, kita nyo. Siya daw yung presidente. Sa kanya daw yung presidency noong 2022. Bakit, Sara? Bakit? The presidency of 2022 was mine already. Sa kanya daw yon. Bakit naman? Pagbigyan natin kung ano yung dahilan. Baka naman valid. Baka valid yung kanyang dahilan. Galing tayo. Hindi yan smuggle. Uy. Legal ako. Legal ako mga kababayan. Ang negosyo ko dokumentado. Hindi tulad ng iba dyan. Ano, Sara? Na nanalo na ako sa surveys. Lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. So ano ibig sabihin ni Sara? Paki-comment naman. Paki-comment naman kasi nanalo na raw siya sa survey. Sara, sa survey pala yan. Sa survey pala mga kababayan. Ina-assume niya na siya na yung presidente noong 2022. Putik na yan, Sara. Noong 2022, hindi ka naman tumakbong presidente. Paano ka mananalo? So, gusto mo bang sabihin, ikaw ay dapat pasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos sa hindi mo pagtakbo? Kasi sigurado ka na presidente ka na dapat noong 2022. Yun ba yung sinasabi mo? Ang problema nga mga kababayan, ang problema hindi naman tumakbo. Sa survey, tanggapin natin lamang ka. Tanda mo, Sara, lahat ng survey na lumamang, noon. Di ba? Ano nangyari? Talunan. Talunan, mga kababayan. Sige, tuloy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Yun naman pala, meron ka pa naman palang pansariling dahilan na hindi mo naman talaga kakayanin maging presidente ka. Sa ngayon, mga kababayan na nakita
kung ano yung kakayanan niya. Bilang vice presidente pa lang ha. Oh, sa tingin nyo, iboboto pa yan ng mga tao? Hindi na yan iboboto ng mga tao, mga kababayan. So, etong si Sara, maraming gustong palabasin dahil sa ngayong naiipit siya. Ganun yan eh. Ang dami niyang mga aktibidades na nabulilyaso at nasilip, nadiskubre, kaya eto, iniimbestigahan. Yung mga taga-suporta niya, nililin lang niya sa pamamagitan ng mga katwiran na mababaw at malayo sa katotohanan. Kaya ngayon mga kababayan, syempre, yung mga taong mga tanga, mangmang, na nandito, na lagi na lang sinasabi na ako'y bayaran, mga kababayan, sila nalilito. Bakit kanyo? Ito yung mga nagsasabi dyan, ayan yung mga bayaran kayo. Ito may resibo ko. Sino yung nagsabi dyan, bayaran ako? Ano to? Panoorin nyo. Nasaan na yan? Mga DDS, mahal ko kayo. Kaya wag ko kayong umalis. Mahal ko kayo. Nasaan na? Nawala na bigla. Nawala na sila. Sorry. Kapag ka pinakikitaan natin ng katotohanan, yung mga DDS dyan, abay biglang lumalaho, parang bula. Lumalaho, parang bula. Eto, yung ating resibo, na kayo ang bayaran. Tuwa, Hindi kaya yung nag-comment, ikaw to. Ikaw tong nakapayong. Dapat wag kang magpayong dahil arawan ka dyan. Ang araw mo dyan, 500. Diba? Yan 500 yung araw. Putik na yan. Ano na? Balikan natin si Sara. Hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment. Harassment na, persecution na raw yung nangyayari sa kanya. At hindi naman daw siya yung humiling na magsagawa sila ng investigasyon. Alam mo, Sara, parang sinasabi mo na, oy, nagnakaw ako imbestigahan niyo ako. Sino ba naman ang gagawa nun, mga kababayan? Sino gagawa nun? Sasabihin ni Sara, oy, nagnakaw ako, mga congressmen. Maggawa kayo ng komite para ako'y imbestigahan. Anak ng tinapa naman, saan ba naman kayo nakakita ng ganyan? Diba? Diba mga kababayan? Gusto niyang sabihin ganun na pagka sinabi ko lang na imbestigahan niyo ako, tsaka niyo ako imbestigahan. Diba? Sige tuloy. Of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Kita nyo mga kababayan, nagmamalinis na si Sara Duterte. Wag daw siyang i-gaslight, naghamon pa. Na siya daw yung dahilan ng kaguluhan. Totoo naman, Sara. Kung tumahimik ka at hindi mo pinagbantaan si Pangulong Bongbong na iyong papatayin at si First Lady na iyo ring papatayin at si Speaker na iyong papatayin, Sara, di sana walang problema. At kung ikaw sana dumalo sa ginagawang pagdinig dyan sa Kongreso at ikaw na mismo ang magpaliwanag para sa mamamayang Pilipino sa kaliwanagan. Nating lahat nang hindi tayo nagkagulo. Ngayon, pinapunta mo yung mga iyong taga-suporta at iba pang mga taong grasya. Mga tambay sa kanto. At yung mga iba dyan,
sa mga sulok-sulok ng mga lansangan. Edi sana wala tayong problema. Ay kita mo nangyari. Edi itinaboy sila na parang aso. Biruin mo, sabihin ba naman ng simbahan na nakakagulo na sila sa araw-araw na ginagawa na pagsisimba ng mga matitinong tao. Mga kababayan, ang EDSA Shrine, ang kabila niyan, pader lang ang pagitan. Abay doon simbahan yun, panalanginan. Igalang natin yung kanilang karapatan. Oo, pero igalang din natin yung simbahan na ito'y tahanan ng Diyos na pinagsasambahan ng mga debotong Katoliko. Diba? Kaso mga kababayan, si Sara na binoto nyo. Yung kanyang paliwanag at yung mga sinasabi, malayong-malayo sa katotohanan. Diba? Kaya etong si Inday, ano nangyari sa iyo, Inday? Bakit yung mga bata mo parang mga asong ulol? Taong grasya ba o taong palaasya? Kaya madaling ako. Yun na nga. Oo. May katapat lang yan. Alam nyo kaya naman nagwala ito. Na-trigger dahil dun sa kanyang syota. Siyempre, di ba? Sabi nga ni Balagtas, uulitin ko lang. Nasabi ko naman na to. Ang pag-ibig pag pumasok sa puso ni Sara, hahamakin kahit presidente ka pa. Kaya mga kababayan, ang sigaw ng mga relihista, sulay ka, palayain ha. Diba mga kababayan, yan si Sara Duterte. Kuya Mike, isisigaw pa ng mga DDS yung pangalan mo. Sinigaw. Kuya, sinisigaw talaga pangalan ko Sabi isa pa yan si Mike Cervera. Pero eto mga kababayan, hayaan na natin si Sara sa kanyang mga katwiran. Alam naman natin na si Sara mababaw magdahilan. At yung kanyang mga dahilan ay pang grade 1. Okay? Mga kababayan, so alam na natin ang kakayanan ni Sara Duterte na naging vice-presidente na nakakahiya, gumawa ng kwento, gumawa ng kasaysayan sa ibang bayan. Buong mundo mga kababayan, tayo ay pinagtatawanan dahil sa kanyang kagagahan. Biruin ninyo, kung saang-saang mga sikat na mga mainstream media sa buong mundo, abay pinag-uusapan yung mga pinahayag nito. Mga kababayan, kayo mismo. At ito pa, mga kababayan, patunay ito. Na talagang si Sara Duterte bistado na ng mga Pilipino. Bakit? Kung ito ay pinaniwalaan ng mga Pilipino, malamang napuno ang EDSA. Biruin nyo 5 araw silang nandoon. Sila'y nandoon na nakatambay lang. Namalagi sila ng 5 araw. Pero ano nangyari mga kababayan? Sa mga tao dito na nakasaksi ng kasaysayan, diyan sa EDSA, 1 araw, napakarami na niyan. 2 araw, mapapababa ka na ng pwesto niyan. 3 araw, nanunumpa na si Gloria at si Cory niyan. Diba? Ganon ang people power. Kaya lang nga mga kababayan, ang mga pinapunta ni Sara ay mga aso. Mga sumisigaw lang ng ganito, ganyan. Oo. Kahit sila mismo na dumalo, pinagtatawanan yung mga sarili nun di ba? Pinagtatawanan yung mga sarili nun, mga kababayan. Ito mga DDS na to. Di ba? Sabi rito, sabi nga sa news, Indonesia lang sila doon sa EDSA. Duse-duse na. Sabi ni Chris Mindo, oo nga, binalita ko yan. Sabi sa balita, ilan sila? Duse-duse na. 1 dosenang taong grasya. 1 dosenang loko-loko. 1 dosenang hinakot nila.
at 100 tambay sa kanto. Yan yung mga taga-suporta ni Sara Duterte. Putik na yan, 12 na. Paano nila maipapanalo? Sa tingin ninyo, yung mga matatinong tulad natin dito, sasama sa mga loko-loko? Siyempre hindi. Meron dyan mga vlogger nakikinabang na para i-cover nila kung ano yung nangyayari dyan. Siyempre, kahit papano may mga naniniwala. Sabi ko nga, mga loko-loko yan. Siyempre, yung mga loko-loko, yung vlog nila, pang loko-loko. O, yung mga loko-loko naman, do-titi. Putik na yan. O ano nangyari? Bakit naubos sila? Eto mga kababayan, ebidensya. Kami ho ni Jan Angeles kagabi, dumaan dyan. Sinadya ko talagang dumaan sa ilalim. Ilalim ng Ortigas. Hindi na ako nag-flyover ng flyover. Doon na ako sa ilalim. Ilalim eto. Ayan. Pero puro police. Ayan ang EDSA Shrine, mga kababayan. Yung Uncle John's kanina. So, nasa na yung mga rallyista. Kita nyo mga kababayan, nasa ilalim na ako, walang tao Wala na sila. Wala na. Wala, puro police eh. Ha? Puro police. Wala na. Pinaalis na nga sila, di ba? Ayan ang EDSA Shrine. Dito, wala na. Ayan po yung EDSA Shrine nasa kanan. Tingnan ninyo. Ayan, wala ng tao. Bibi, ayan, pakita mo dito. Yan ang EDSA Shrine. Yan ang EDSA Shrine, mga kababayan. Ayan maliwanag, kagabi lang yan. Na akaming dinaanan para makita kung may tao pa. Kasi maraming nangangamba na baka daw dumami sila. Mga kababayan, ganun na lang ba tingin ninyo na ang mga Pilipino loko-loko? Tandaan nyo yung mga yan. Yan yung mga tamad na tao. Yung mga pumunta dyan, mga kababayan, yan yung mga tamad na tao, inuulit ko lang. So, di ba, nakakaya, napakalinis na ng ng EDSA Shrine. Nasaan na kayo? Akala ko ba hindi kayo aalis? Bakit? Nawala kayo. Sige tuloy. Ilaw. Wala na. Wala na mga kababayan, ang linis na yan lang naman yung okupado nila. Ang people power, mga kababayan, ulitin ko. Nasaksihan ko to dahil sumama ako. Mula doon sa may tulay ng Guadalupe. Yan, umpisa na dyan ang dami. At mula doon sa Krami, dyan, umpisa na yan ang dami. Sa kabila naman, Ortegas Avenue. Doon, papuntang San Juan. Sa Green Hills. Puno yan, papuntang EDSA Shrine. Doon naman, papuntang Pasig. Meralco Avenue. Puno na doon ng tao. Yan ang people power. Pero kung ang okupado nyo ay yung bakod at yang, yung estatwa ni Mama Mary, abay, kayo nang bahalang humusga. Puta mga kababayan, natatawa ako, people power, ganon. 5 araw sila doon. Maliwanag na mga kababayan, ang people power nila na tinatawag ay naging pulpol. Mga DDS, huwag kayong magalit. Ito'y katunayan, gusto ko lang ipatid, na ang mayoryang Pilipino hindi sang-ayon sa pinaglalaban ng idol nyo. Yan po yung katotohanan dyan at gusto kong iparating sa inyo. Sabi dito, people vlogger. Totoo. Biruin mo yung mga loko-lokong vlogger nando doon. Pinagkakitaan kayo ng mga vlogger na mga hindi uuwi talaga yan kasi nandun yung trabaho. Yan yung mga taong hindi marunong magpaliwanag na tulad ng ginagawa naming mga BBM vlogger. Sa mga nagsasabing walang BBM vlogger, mga mahina ulo nun. Maniwala kayo sa akin. Mahina ulo nun Ibig sabihin, walang alam yun. Mga kababayan, eto. Kami, nandito kami nakaupo rito.
at nagpapaliwanag, nagsasalita, para maghatid ng balita sa inyo. Hindi kami yung mga vlogger na dahil hindi marunong magsalita at magpaliwanag, magtututok lang ng camera sa mga nangyayari kung saan-saan. Alam nyo na mga kababayan, kung anong ibig ko sabihin. Yung mga yan mga kababayan, yan, tututok lang. Si JDB, alam nyo naman na may studio din yan, di ba? Yan po eh. Kaya lang yung iba nating mga kasama, curious sila kung ano ba talaga totoo sa dami nila. Kasi sabi ni Harry Roque, 5,000 na raw sila. Yung pala mga kababayan, anak ng tinapa, 5 dosena. 5 dosena. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!